Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Kung ginagawa nilang inutil ang impeachment court, merong paglilitis na magaganap sa labas, sa kalsada, sa iba't ibang komunidad dahil gusto ng tao na malaman yung katotohanan dito sa pagwawaldas ng confidential funds at korupsyon ng Office of the Vice President. Siguro something to ponder, former secretary, former chairman ng CHR, former Senator De Lima, a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. At willing pa ang 20th Congress na i-impeach si Sara Duterte because Ginagarantiya nila na makakasipot sa mga hearing si Duterte. Kumbaga lalambot kung sasakali yung ground para kay Duterte na payagan. Kaya lang, syempre, ang hirap din kung humanitarian grounds at di umano may sakit. Syempre, ito ang due process. Okay, ayan na nga, no? Nag-iiyakan na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte. Kasi yung una nating pag-uusapan ay itong si Attorney Conte, no? Ito yung lawyer ng mga sa war on drugs, no? At siya ay pumalag dito sa interim release ni former President Duterte doon sa ICC. Alam mo, Attorney Conte, ang masasabi ko lang sa iyo, galangin mo naman kung ano ang magiging desisyon ng ICC. Kagaya ng kampo ng mga Duterte ay ginalang rin nila kung ano ang desisyon ng ICC patungkol po dyan sa mga ebidensya yung mga gawa-gawa lang. Nirespeto yan. So guys, yan po ang una nating pag-usapan mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Renato Reyes at iba pang mga makakaliwa at mga komunista nag-iiyakan na dito sa nangyaring pag-remand ng articles of impeachment sa House of Representatives at hindi nila nagugustuhan ang ginawa ng Senado. Ngayon, lumalabas sila ngayon sa kalye, sumisigaw, nag-iiyak, hindi matanggap-tanggap. Ano pa bang gusto nyo? Unang-una, pasalamat nga kayo dahil pinansin itong mga impeachment trial na impeachment na reklamo na ito. Unang-una. Umabot pa nga sa point na na-impeach itong si VP Sara sa House of Representatives. Ngayon naman, respetuhin nyo ang desisyon ng Senado. Simple as that. 'Di ba? Wag na tayong mag-inarte, wag na tayong iyak-iyakan diyan. Hindi pa naman ito dismissal, hindi pa ito dismissal. Ito pa lamang ay ni-return to sender. 'Di ba? Hintay-hintay lang kayo, relax kayo diyan. Masyado kayong atat at iyakin, okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan, grabe ito, no? Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pinaprangkahan niya itong si De Lima, okay? Sinapul si De Lima at napahiya itong si De Lima at sinabi pang sinungaling itong si De Lima ni Alan Peter Cayetano. Bakit kaya, no? Dahil itong si De Lima, binatikos niya itong sina Cayetano dyan sa Senado sa tungkol pa rin ito sa impeachment. Iyak sila dito okay? Mamaya pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano kung paano niya ginisa itong si De Lima. Okay, itong panghuli ng ating pag-uusapan ay itong si Senator Amy Marcos. Noong nandun po siya sa Malaysia, Kuala Lumpur, sa Maisog, no? Pagtipon-tipon doon sa Independence Day, ay meron itong matinding nabanggit itong si Senator Amy Marcos. Na-shock ang lahat sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Actually, itong si Senator Amy Marcos ay wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong presidente na si Bongbong Marcos
Kahit si asawa itong si Liza Marcos at itong si Martin Romualdez, wala siyang pake. Winaldas nyo ang pera sa pangangampanya. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. I-analyze natin yan. Pakinggan natin si Senator Amy, no? At tayo po ay magre-react sa sasabihin ni Senator Amy dyan, okay? Hintay kayo dyan kasi yan yung highlight natin, yung kay Senator Amy, no? Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan para na kung meron tayong breaking news, ma-notify kung meron tayong bagong uploads, at higit sa lahat kung nagla-live tayo mismo sa ating channel, ay malalaman po ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Talking about cellphones nga pala, no? Ito yung cellphone ko, nasira. Nalaglag sa ito po'y nalaglag sa CR. Kaya magpalit na naman ako ng LCD screen dito kasi wala tayong pang-afford ng another cellphone, okay? So ito, unahin muna natin itong reaction ni Attorney Conte dito sa interim release ni former President Duterte dyan sa ICC. Bakit ka ngayon, iyak ka ngayon, ha? Ito, panoorin natin. Ito. A lawyer for drug war victims hopes the ICC would allow victims to weigh in on this issue. Sabi nila, one, ang prosecutor ay pumayag na o hindi mag-o-oppose. Pangalawa, may pumayag na ring bansa na sasalo sa kanya. So anong problema mo dyan, Attorney Conte? Kung yan ay pasok sa mga requirements ng ICC, wala ka na dun. Pagtuunan mo ng pansin yung ebidensya nyo. I-gather mo yung mga sabi nyo, mga biktima ng war on drugs nyo, i-gather nyo, ipag-solid nyo ang inyong mga ebidensya kasi hanggang ngayon, wala kayong matibay na ebidensya laban kay former President Duterte. At ngayon, mangingialam ka dito sa motion ng legal team ni Duterte. Bakit kayo galit na galit sa 80 years old na dating Pangulo ng Pilipinas? Hindi na nga yan makalakad ng maayos? Akala ko ba, Conte, ikaw ay for human rights? Human rights ka, di ba? Ikaw ay tagapaghanga ng human rights. Now, ikaw ay being selective. Ikaw ay being biased. Alam mo ba kung bakit, Conte? Duterte has also the right. 80 years old na siya. Alam mo yan. Alam mo na kapag 80 years old, no? At nandyan doon sa Netherlands, hindi na yan dapat nasa kulungan. Hindi na yan dapat nasa detention. Hindi na nga bagay sa kanya. Akala ko ba human rights ka? Advocate? Akala ko human rights advocate ka. Hindi mo nga maiintindihan. Ikaw nga, di ba? Ipinagtanggol mo itong mga biktima ng war on drugs. Na hindi pa nga natin alam, yung mga kinakampihan mo ay may tunay na salarin talaga sa mga nangyayari doon. O yung iba, talagang casualty. Hindi pa natin alam yan. Dapat yan imbestigahan isa-isa. Si Duterte rin. Wala pa kayong matibay na ebidensya na makapagpatunay na guilty siya. So ngayon, he has the right. Ang legal team ni former President Duterte,
sa ICC The Hague ay nagsisikap kung papaano mailagay sa tama ang kalagayan ni former President Duterte. At isa na itong interim release. Okay? Meron po doong requirements ang ICC sa interim release. Respetuhin mo yun. Okay? Akala namin, human rights advocate ka. Right yan ni former President Duterte. Tao yan. Hindi yan demonyo sa pagkaakala nyo. Ha? Kung pagkaakala nyo, demonyo yan, tao pa rin yan. Human rights advocate ka. So meaning to say, kung wala kang pakialam sa kalagayan ni former President Duterte, hindi ka tunay na human rights advocate. Ha? Tanga ka. Sa totoo lang. Ha? Tanga. Dapat alam mo yung posisyon mo eh. Ha? Dapat alam mo. Huwag kang, do not be selective. Dahil si Duterte, wala kang pakialam. Pero dito sa mga, biktima daw ng war on drugs, akala, di pa nga natin siguro kung biktima talaga yan. Nanlaban yung iba dyan eh. Huwag na nating lukuhin yan. At kumbaga, ito yung kondisyon eh. Kaya medyo parang, May pagganon-ganon ba siya? Alam mo, Konti, yung una ni mong gagawin mo, no? Ha? Palitan mo yung lipstick mo. Sorry. Hindi pala, sorry. Hindi. Masyado kasi makapal yung lipstick niya eh. Sorry. Mali. Alam mo, gagawin mo, Konti, magdasal ka na lang. Makakatulong pa yan. Ha? By the way, Konti, anong brand ng lipstick mo? Hindi, na-appreciate ko. Maganda yung lipstick niya, oh. Grabe, oh. Parang umabot dito, oh. Lumaki yung lips. Ang ganda ng lipstick na ito, no? Ang ganda. nakakaano to. Heavily redacted itong version na nakita natin. Hindi natin alam yung ground. Hindi natin alam kung ano yung... Hindi mo pala alam, eh. Bakit ka nag-ingay-ingay? Hindi mo pala alam. Estado, yung state na patanggap sa kanya, hindi natin alam yung condition. Naiinggit rin sila kasi meron ng bansa na kukup-kup kay Duterte sa kasakaling makalabas siya sa interim release. Naiinggit kayo eh. Yan ang hirap sa inyo. Inggitera kasi kayo eh. Kung meron kang receiving state na malapit sa The Hague, tapos sisiguraduhin nila, ginagarantiyan nila na makakasipot sa mga hearing si Duterte, kumbaga lalambot kung sasakali yung ground para... Makakasipot lang pala eh. Bakit ka pumalag? Ganyan ka eh. Ang dami mong hanash, ang dami mong reklamo, kung ako pa sa'yo konti, no? Ako pa sa'yo. Paghandaan mo yung mga ebidensya. Yun yung makakatulong sa sa laban nyo kay Duterte. Kasi kayo, hanggang dyan na lang kayo eh. Duda ako sa inyo, hanggang batikos lang kayo kay Duterte, gusto nyong makulong kahit walang kasalanan, kasi kahit papaano, kung manalo itong si Tatay Digong, at least nakulong siya for some time. Hindi dyan po pwede eh. Meron po tayong tinatawag na batas. So meaning to say, itong motion na ginawa ng legal team ni Tatay Digong, kung ito ay pasok, bakit ka pumapalag? Bakit ka pumapalag? Hindi nga pumapalag ang legal team ni Tatay Digong. Ito mga abogado na magaling ni former President Duterte. Hindi nga pumapalag kahit kinakampihan pa yung mga oras ninyo na in-extend yung oras nila para makakalap lang sila ng ebidensya. Ang inang yan? Kay Duterte, napayagan. Kaya lang, syempre, ang hirap din eh. Kung humanitarian grounds at di umano may sakit. Totoo eh. Human rights ka, alam mo yan, di ba?
Alam mo namang naghihingalo na yung tao, halos hindi makalakad. Baliwala lang yun sa'yo? Ha? Baliwala lang yun sa'yo? So, anong point mo sa pagiging human rights advocate mo? Useless lang pala yan. Ha? Selective kayo. Siyempre, ito ang due process. Ito ang due process. Due process ka eh. That's part of also of due process. Karapatan nila yan na mag-request ng interim release. Kung hindi papayagan, hindi. Kung papayagan, tanggap-tanggap rin ha, kahit minsan. Tay. Ito pa, mga iyakin. Gusto kong banatan ito mga iyakin. Itong si Renato Reyes at iba pang mga makakaliwa at mga komunista umiiyak na ngayon sa kalye. Nag-iiyakan dahil hindi po unexpected raw itong ginawa ng Senado tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Ito, iyak na. Ang araw na to ng indignation laban sa ginawa ng Senado na ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, no? At magtutuloy-tuloy ang ganitong mga klase ng Wala kaming paki kahit araw-arawin nyo pang nandyan kayo. Tuloy nyo lang yan. Karapatan nyo yan eh. Tuloy nyo lang yan. Wala kaming pakialam sa inyo. kilos. At sa totoo lang, nilitisin ng taong bayan itong kasong ito sa kalsada. Dahil Tama eh. Sa simulat sa poll, sa panahon ka pa ni Pinoy, ni Erap, ni Arroyo, hanggang ngayon ni Duterte at ni Marcos, hanggang ngayon, hanggang kalye lang naman kayo, di ba? Hindi kayo nakapasok sa sa gobyerno. Hanggang kalye lang talaga kayo. Ang mga supporters nyo hanggang kalye lang. Kung yan ang trip nyo, hala sige. Walang haharang sa inyo diyan. Trip nyo yan eh. nakikita natin, nawawalan na ng tiwala sa mga institusyon. Anong wala ng tiwala? Ikaw lang ang nagsabi na wala ng tiwala. Ayan yung kasamahan mo yung eyeglasses yung nasa likod mo. Pareha kayo eh. Nawawalan ng tiwala sa Senado mismo dahil sa kanilang pag-atras abante at kawalan ng Kayo lang ang walang tiwala. Kami, ang taong bayan, masaya sa nangyaring pag-remand ng articles of impeachment sa Congress. interes na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Definitely, ito ang isa sa mga issue na dadalhin natin hanggang sa State of the Nation Address ng Pangulo sa darating na July 28. So, ang paglilitis, kung ayaw nilang magkaroon ng paglilitis sa loob ng Senado, kung ginagawa nilang inutil ang impeachment court, merong paglilitis na magaganap sa labas, sa kalsada, sa iba't ibang komunidad dahil gusto ng tao na malaman yung katotohanan dito sa pagwawaldas ng confidential funds at korupsyon ng Office of the Vice President. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Patong-patong ng delay ang nangyayari. Nagde-dribble, wala namang nasushoot. Ang corny. Corny. Natawa ako doon. Hehehehe. Nako, ang ginawa na pag-remand sa House of Representatives ng Articles of Impeachment ay una, unconstitutional. Alam niyo, sa totoo lang, kawawa sila, no? Kawawa. Unprecedented. Ikatlo, dangerous. Hindi nakalagay sa konstitusyon na gumawa ng mga requirements such as mag-certify na hindi to labag sa konstitusyon, hindi to labag sa one-year bar rule, at willing pa ang 20th Congress na i-impeach si Sara Duterte because it is a given that trial must proceed forthwith. Ayan naman pala eh. Sabi nyo, willing pa ang 20th Congress na matuloy ang impeachment trial. O bakit hindi kayo makahintay? Bakit lumalabas kayo at sumisigaw? Di ba? Hintay kayo.
na siya naghihintay. Eh, ang ibig sabihin natin forthwith ng agaran at alam to. Sis, ang dami kasing bright ko no. Oh, bright ka na doon sa ginawa mo. Kasi nabanggit mo ang meaning ng forthwith. So mas magaling ka pa sa mga senador. Ganun ba? Ang galing, palakpakan. Ang mamamayang Pilipinong ordinaryo, no, ay agaran. So ngayon, ang ating panawagan, no, sa Senado ay itigil na ang itong mga ilusyon, itigil na ang magic Ilusyon. Kayo yung nag-iilusyon, ha? Hindi si Senado ang nag-iilusyon. Kayo. show. At kailangan ng muli, no, ayusin ang trial proper, basahin ang articles of impeachment, at syempre mag-proceed sa ang mali nila, no, sa totoo lang, lagi silang nagdadakdak patungkol sa mandato ninyo yan, dapat ituloy ang impeachment trial na yan, tapos yan ang proseso, yan ang lagi nilang idinadakdak. Ang hindi nila alam, karapatan rin ng mga senador na bumoto patungkol dito sa impeachment trial na ito. At part sa proseso na merong mag-remand o isauli kasi meron pong depekto yung articles of impeachment. That's part of the process. O anong inireklamo ninyo ngayon? Di ba? That's part of the process. Remand, isauli. Tingnan nyo yung articles of impeachment nyo. May nakita sila eh. Whether you will say it is a political move, unang-una, pamumulitika na yung pagsampa ng impeachment complaint ninyo. Apat yun Apat yun ka-impeachment complaint. Very obvious. Dahil takot kayong maging presidente si BP Sara sa 2028. Pamumulitika. Now, whether it will be pamumulitika or hindi pamumulitika ang ginawa ng Senado, tama lang yun. Sinimulan nyo ng pamumulitika, o di tapusin rin natin ng pamumulitika. Deserve. kuha ng mga sides, no, ng House Prosecution Panel at ni Sara Duterte. Dahil ang nangyayari ngayon, dahil nagduduwag-duwagan sila, hindi ililitis. Ang taong bayan ang naglilitis. Nasa labas tayo ngayon. Ang tanong, yung grupo ninyo, yung grupo ninyo, grupo ninyo, may nagawa ba kayo sa bansa? Wala nga kayong nagawa sa bansa eh. Anong nagawa ninyo sa bansa? Nang gulo. Nanggugulo lang kayo. Alam natin na apektado ang kalayaan natin kung ang mga institusyon na ginawa dapat ng ating kalayaan ay hindi naman gumagana. So ngayon po, narito kami. Kalayaan? Kung yan ba ang kalayaan, gusto nyong ma-impeach si BP Sara, ibig sabihin kalayaan na yan? Huwag nyo kaming laro-laruin sa mga ganyan yung pautot, Ang taong bayan nga, majority, gusto Duterte ang mamuno sa bansa natin. Kayo, alam namin kung anong pakay ninyo. Huwag nyo kaming utuhin dyan, Alam na namin. Sa simula't sapol, alam namin anong pakay ninyo. Marami kayong sinira na mga buhay ng mga yung future ng ating mga kabataan, ang dami niyong sinira, sa totoo lang. Sa araw ng kalayaan, amin ding sinisigaw na ito'y araw ng pananagutan. Sana po ay lahat tayo magkaisa na para ang mga dapat managot na sa pinakakagyat. Anong reaction niyo po sa hindi pagtarapik, yung regarding sa wage hike bill, sa pag hindi pagtarapikano ng wage hike bill bago matapos? Napaka-hypocritical, no?
no? Dahil marami sa kanila ang sinasabi na may paki sila sa taong bayan, may paki sa mga mamamayan. Pero kung titignan natin yung mga priority legislation, ito ay lahat pagtaas ng mga buwis, pagtaas ng pagpapahirap ng mga ordinaryong pamilya at mamamayang Pilipino. Whereas itong matagal nang hinihingi, no, dinedemanda. Isa lang argumento ko sa iyo, te. Ha? Argumento ko sa iyo, te. Bakit tahimik kayo? Kayo maingay kayo ngayon sa impeachment ni VP Sara. Bakit tahimik kayo sa flood control projects? Bakit tahimik kayo sa PhilHealth? Bakit tahimik kayo sa GAA? Bakit dito kay VP Sara, todo iyak kayo? So, wag na tayong... Alam nyo, sa totoo lang, bakit nagkaganyan sila? Kasi, si Duterte lang naman ang sumira sa kanilang political career ng mga amo nila. Dahil kay Duterte, na-realize ng taong bayan na sablay talaga ang mga dilawan. Diba? Yung panahon ni Cory Aquino, yung panahon ni Pinoy, alam natin, sobrang sablay. Ang daming mga, yung Yolanda, kita nyo, anong ginawa ng gobyerno natin? Hinayaan laman. Yung mga naggugurgur doon sa Bagyo, walang tumulong. Isa rin yun, Isa yun sa mga example. Ano bang nangyari sa panahon ni Pinoy? Yung mga dilawan. Dumami lang naman ang droga. Diba? Syempre, dahil dumami ang droga, tumaas rin ang krimen. Now, ngayon pagdating ni former President Duterte, nakita ng taong bayan na ito palang taong ito. Ito yung may malasakit. Walang takot. Kasi at that time, natatakot ang mga government officials na isolve ang war on drugs. Kasi nga, maraming pera dyan Maraming pera, maraming sindikato, at sila pa yung natatakot. Siyempre, meron ring mga government officials na kinugurgur kapag, kasi sabi nga ni Tatay Digong, di ba, malapit na tayo sa narco state at that time. Pero hindi siya nagpaawat. Talagang inubos niya. At dahil doon, na-realize ng taong bayan na wala talaga ang mga dilawan. Itong mga, sabihin nyo pa yan, kasamahan yan nila yan. Sila, Maakbayan, Makabayan Blacks. Kayo, nagsama-sama na kayo nag-ano na kayo. Dati, magkaaway kayo. Ngayon, nag-joint powers na kayo kasi kalaban nyo, iisa, mga Duterte. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Ngayon, nag-joint powers na kayo. No? Para lang sa inyong political career. Sa mga tumatakbong mga amo ninyo dyan. Hindi kayo manalo-nalo sa mga Duterte. Yan ang katotohanan. Hindi kayo manalo-nalo. So, yung mga ganyan nyo, pautot lang yan. No? Wala kayong pakialam sa mali na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Ang paki ninyo na ma-impeach si VP Sara at makulong si Tatay Digong. Yun ang paki nyo. Kasi kung tunay na kalayaan ang inyong pakay, huwag na tayong magkasinungalingan dyan. Hindi yun ang tunay na pakay nyo. Ang tunay na pakay ninyo, galit kayo sa mga Duterte. Yun lang. Wala nang iba. Hindi nga kayo nagsasalita sa mga kasablayan ng administrasyong ito? Kasi alam nyo na ang administrasyon ngayon, kaaway rin ni Duterte. Utot nyo. Huwag nyo kaming bulahin dyan. Utot, pikat ninyo. Ng mga manggagawa na dagdag sahod dahil sobra-sobra na yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin maibigay at ngayon... bakit niya i-blame yan? Mataas yung bilihin. I-impeach si VP Sara? Anong connect?
Dahil taas yung bilihin? Mataas yung bilihin, maraming hindi nakakain, marami ang gutom. Kaya i-impeach natin si BP Sara? Yung ating pinagdidebatihan dito, ang confidential funds na 125 million. Okay? Nga hindi nga kayo nag-iingay sa bilyon kung saan napunta dyan yung GAA. Bilyon patungkol sa PhilHealth. Bilyon patungkol sa flood projects. Kung tunay kayong para sa kalayaan natin, para sa ikakaunlad ng bansa natin sa korupsyon, bla bla bla, mag-ingay rin kayo sa mga mas mamalaking issue pa. Nag-ingay ba kayo sa confidential funds ni Bongbong Marcos? Na billion rin yun? Dito kayo nakatutok kay BP Sara na 125 million? Obviously, pamumuliti ka. Wag na tayo, te. Wag na tayo. Di ba? No, ang sinisisi pa nga ay mga manggagawa, ay mga grupo. Isisi mo yan kay Bangag doon. Wag sa impeachment. Nag-aral naman kung anong kailangan ng mga manggagawa. Tayo pa ang sinasabi na may kasalanan na bakit kasi ayaw niyong babaan ang kailangang sahod na itaas. Ngayon, Ay nako. Huwag niyong gamitin yung mga issue na yan para ipa-impeach lang si BP Sara. Ang bobo ninyo. Ay nako. Sobrang bobo. Kaya in-stop ko kasi para akong nakikinig na robot. Parang AI. Default na yan eh. Ito pa. It's a good thing na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay sinabihan na sinungaling itong si De Lima. Ito, panoorin. Siguro something to ponder. Former secretary, former chairman ng CHR, former Senator De Lima, a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. Panay kasinungalingan ka. De Lima, nakakahiya ka. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future, the future of all Filipinos. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino, everything we did was for people's human rights. May political agenda kayo nangarap na kayo pero hindi nyo matanggap that people choose Kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo. Yung anger ang pinauuna mo ngayon. Kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at na mga kasama. Sapol! Clap kay Senator Alan Peter Cayetano. Magaling yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Siguro, alam niyo sa totoo lang, tama siya no? Kayo, De Lima, may agenda kasi kayo Kahit anong mga batikos nyo sa Senado, batas natin, sundin natin batas natin, kung ano argumento ninyo, nagiging useless na yung mga pinagsasabi nyo. Kasi gagamitin nyo pa yung taong bayan Ito kasi yung ginawa nila. Ang reasoning nila, ang taong bayan hirap na, bla 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 bla. Na hindi na inisip ni De Lima na itong ginawa ng Senado ay para ito sa future ng taong bayan, ng pangkalahatan. Si De Lima, ang kanilang inisip, dilaw. Isip dilawan. Ang inisip nila na marami ang makapasok ng mga kasamahan nila sa gobyernong ito. Kasi alam nila, dahil dito sa mga Duterte, booking talaga sila sa kanilang mga kabalastugan dati nung panahon ni Pinoy. Tama yung sinabi ni Alan Peter Cayetano nung sinabi niya na may agenda kasi kayo Ang inisip nyo, sarili nyo lang. Yung sariling interest nyo lang ang inisip ninyo. Pero ang Senado, yung 18 senators who voted na iparimand muna itong articles of impeachment, yun ang mga tunay na nag-iisip at tunay na
pinapansin kung ano ang hinanaing ng taong bayan. Alam nyo, Dilima, na kung magkaroon ng impeachment, kung matanggal si VP Sara bilang Vice President ng Pilipinas, magkakagulo. At alam na natin kung ano ang epekto niyan. Naranasan na natin yan sa panahon ni Erap. Divided na naman ang ating bansa. At dahil dyan sa madidivide, apektado ekonomiya natin. Now, kung gusto niya yung mangyari, para lang maging tagumpay yung plano ninyo, kasi alam ko, natutuwa na nga kayo kasi may nakapasok na mga kakampi nyo, itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, tuwang-tuwa sila dito eh. Akala siguro nila, na kung patalsikin itong mga Duterte na ito sa gobyernong ito, ay tuloy-tuloy na ang kanilang tagumpay. Na unti-unti na silang makapasok. Hindi. Akala mo siguro, Dilima, nakakalimutan na ng taong bayan ang ginawa ninyo. Nung panahon sa administrasyong Aquino. Pinabayaan nyo. DOJ pa naman kayo. Pinabayaan nyo. Hinayaan nyo na kubalat ang droga sa Pilipinas. Wala kayong ginawa. Dahil takot kayo. Ano bang ginawa ni Pinoy? Dumami ang krimen. Maraming mga bata, inosenteng bata, nabibiktima dito. Nagugurgur, minolestya, kung ano-ano pa. Dahil sabog na ang mga utak. Dahil kumalat ang droga. Pasalamat nga tayo, dumating si Tatay Digong eh. At dahil kay Tatay Digong, napabawasan, bumaba yung krimen, at natakot yung mga nagbibenta. Now, ang tanong, babalik pa ba kami sa inyo? Wala na kayo. Bad record na kayo. Kumbaga, nung panahon ni Pinoy, wala kayo. Sirang-sira po ang pangalan ninyong lahat ng mga dilawan. Wala kayong naidulot na security ng bansang ito. Nung panahon nyo nga, ayaw ng mga investors na mag-invest dito sa Pilipinas dahil nakakatakot. Ngayon na tinutuwid ni Tatay Digong itong bansa natin, puro kayo pamumulitika. Kayo yung sagabal dito sa bansang ito eh. Kumbaga, kung ito ay palabas, kayo yung mga kontrabida. Diba? Kayo yung mga kontrabida. Kaya tama itong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang kanilang pakay dyan sa Senado para sa future ng ating bansa at sa lahat ng tao. Kayo, Dilima, ang inaatupag nyo, ang future lang ninyo. Wala kayo. Wala kayong malasakit sa taong bayan. Yan ang totoo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayong malasakit talaga. Nako-compare ng taong bayan kung sino ang tunay na may malasakit. Walang iba, kundi ang mga Duterte at ang mga kalyado ng mga Duterte. Huwag na tayong magbulahan dyan. Yeah? Heto, pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Wala siyang pakialam. Heto yung sinabi niya. Pasok, Amy Marcos. Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa... Kahit kapatid pa niya,
poder. Ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at Imagine. pamimili ng boto. Sabihin na natin ang Grabe. totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Ang ano ko dito ang analysis ko dito, wala nang pakialam si Senator Amy. Kahit siya si Senator Amy, kahit siya, mas pinili niya si VP Sara kaysa kanyang brother, kaysa sa kanyang pinsan, kaysa kanyang bayaw ba yan tawag dyan? Ni Liza Araneta Marcos. Kasi alam nyo, itong tatlong ito, Liza Marcos, Bongbong Marcos, at itong si Martin Romualdez, itong tatlong ito, wala talaga. They failed as a leader. Alam niya yan. Alam ni Amy Marcos. Kaya, hindi na siya natatakot na sinabi niya, kahit ang nakaupo dyan, kapatid ko, wala talaga. Itong bansang ito, bumagsak dahil sa leadership of my brother. Kaya saan ka makakita ng isang presidente na nilalaglag ka sa sarili mong sister, kapatid mo? Ano kaya ang sasabihin ni First Lady Imelda Marcos dito? Diba? Ito na yung pagkakataon ni Bongbong Marcos na linisin ang kanilang pangalan noong panahon ng binatikos ang kanilang tatay, pero hinayaan ni Bongbong Marcos na masira ulit dahil dito sa kanyang asawa at ang kanyang pinsang tambaluslos. Senator Amy mention about billions of pesos winaldas. Hindi ba kayo nahihiya doon? Alam nga naman magsisinungaling itong si Senator Amy Marcos. Kapatid niya yan. Siya na mismo ang nagsabi na billions of pesos ang winaldas. Di ba? Kayong mga bangag vloggers dyan, kayong mga tambaluslos vloggers dyan, hanggang ngayon, bulag pa rin kayo, te? Bulag pa rin? Ang hindi ko maintindihan sa inyo kung talaga bang bayad kayo? Nagtatanong lang ako Are you really for the country? Di ba? Kung totoo kayong nagva-vlog kayo para sa bansa natin, huwag kayong magpadala sa pera. Alam niyo, sa totoo lang, bilang isang vlogger, kumikita na nga tayo sa YouTube, di ba? Kumikita tayo sa YouTube, huwag na tayong magbulahan. Hindi pa rin kayo kontento? Mga crocodile rin kayo? Grabe. Di ba? Sa akin lang ba? Bakit ang itong mga kalaban ng mga Duterte, hindi pa rin nila ma-realize na si Senator Amy na nga, no? Ewan ko lang kung ginagamit lang niya itong si VP Sara, pero sinusugal na niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinusugal niya. Hindi niyo pa ba gets? Hindi niyo gets? Sinusugal na niya. Wala na siyang pakialam. Kasi alam niya, sobrang lala na ang leadership ng administrasyong ito. Tapos ikaw, Claire Castro,
may gana ka pang awayin yung kapatid ng presidente? Sasabihin mo pang manggagamit, user, ganon, ganyan? Sila pa ang user ngayon. Na ikaw ang, ano mo, ha? Ang ubod ng kasinungalingan ng ginagawa mo sa vlog mo. Sabi mo, si Duterte, gagawin raw ng 7 pesos per kilo ang bigas. Saang lupalop ng mundo na maging 7 pesos yan? Ha? Obvious naman, pinakita yung video ni Duterte. Ang tinatawag doon, mabawasan ng 7 pesos. Bobo ka pala eh. Isa ka pa. Itong si Claire Castro, isa ito sa mga dahilan bakit ngayon sobrang bagsak ang rating ng administrasyon. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo, mag-subscribe rin kayo doon. Ang daming mga videos natin doon na hindi nyo mapapanood dito sa main channel natin, okay? Guys, maraming salamat sa mga audience ko sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.